at kung ano yung paniniwala natin, hindi po natin makakaila hindi po natin maikakaila na tayo po yung magkakapatid dahil sa Panginoon. So, yun lang po yun lang po ang gusto kong gawin ngayon is para welcome po ang bawat isa at nawa ang katahimikan po ay ang mamutawi sa programang ito. Yun lang po. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. Mahirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siya ang pag-asa, siya ang lunas, siya ay walang ang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit di kanya hangganan. At kaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran.
Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Magandang gabi sa ating lahat. Mga bata, magandang gabi. Magandang umaga. Okay, sa ating po mga nanay, magandang gabi. Okay, sa ating po mga kuya at ate dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. At bago ang lahat, okay lang ba na mag-pray muna tayo? Okay, so let's pray. Uy, bakit maingay? Wait lang, pray muna tayo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita. Salamat din, Panginoon, sa panibagong kalakasan at ganoon din, Panginoon, sa pahinga na iginagawa niyo po sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating po mga laging dumadalo, gabi-gabi, ano po yung ating paksa o tinalakay kagabi? Sino po ang nakakatanda? O sige, si nanay. Pag-iwas sa bisyo. Pag-iwas sa bisyo. So pag sinabi po nating bisyo, ano po kaya yun? Ano po kayang kinapapalooban noon? May natatandaan po ba? Paninigarilyo. Paninigarilyo? Ano pa po? Inom ng alak. Pag-inom ng alak? Ano pa kaya? Ayan, sinabi po doon na ang pagbibisyo ay yung mga masasamang gawi na nakasanayan na. At isa po ito sa mga kinakailangan natin upang magkaroon po tayo ng kalusugan. So, sino dito yung nakakatanda ng limang sakit na nararanasan dito sa Pilipinas? Ayan, si nanay, talagang may valedictorian na tayo dito. Sakit sa puso, ay diabetes, stroke, pneumonia. Ano pa ba yung isa? Teka. Merong isa dito. Buksan po natin yung ating note. Cancer. Ayan, napapansin po natin yung 5 sakit na yun po ay nakukuha sa pamamagitan ng ating lifestyle o pang-araw-araw na buhay. So ngayon, meron naman po tayong tatalakayin at ito po ay napaka-interesting dahil Friday na ngayon, gusto nating magpahinga na, di ba? Gusto natin matulog na. So, ano yung topic natin kaya ngayon? Ano kaya? Ano po? Tungkol sa pagtulog. Ayan, mga bata, anong oras kayo natutulog? Wait lang. Taas ng kamay ang magsasalita. Anong oras? 4 a.m. Ay, 4 a.m. Grabe naman 4 a.m. yan. O, ikaw. 10 p.m. 10 p.m. Uy, medyo maaga. O, ikaw naman. 11 p.m. 11 p.m. O, ikaw. 8 8 p.m. talaga ba? O, anong oras na ngayon? Check natin ha. Dapat mamaya tulog ka na ha. O 7:22 na ngayon. Ano? umaga. Ay, umaga. Inumaga siya. Okay, so napaka-interesting po ng ating topic kasi pag-uusapan po natin ang patungkol sa tulog. So, meron po akong gustong ibahagi sa inyo. Ito po ay isang talata sa Biblia. Matatagpuan po ito sa Mateo 11:28 hanggang 30. At ang sinasabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng ano daw po? Kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ayan, go. So ngayon, pag-uusapan po natin, paano ba natin matatagpuan o magagawa ang maayos na pagtulog? So ngayon, may tanong ako.
Ano po ba yung mas nakakapagod? Isang araw na punong-puno ng trabaho o isang gabing walang tulog? Tanungin kaya natin yung ating mga... Tatanong tayo dito sa likuran. Sige, magtatanong po tayo. Magtatanong tayo dito sa likuran. Ano kaya ang mas nakakapagod? Isang araw na punong-puno ng trabaho o isang gabi na walang tulog? Wait, mamaya muna mga bata. Mamaya lang. Tanungin mo natin si Kuya. Ano ang nakakapagod? Isang araw na may trabaho o isang gabi na walang tulog? The Bluetooth device is ready to pair. Okay. Isang gabi na walang tulog. Bakit? Kasi kahit pagod ka sa isang araw, parang iba talaga yung nakakatulog ka ng kompleto sa isang gabi. Mas magaan at mas sigasig ang katawan. Ayan. So sabi ni Kuya Kenneth, siya daw ay isang gabi na walang tulog, yun yung mas nakakapagod sa kanya. Sa ating mga nanay naman, ano po yung mas nakakapagod sa inyo? Gabi na walang tulog o isang araw na walang trabaho, na punong-puno ng trabaho? Gabing walang tulog. Bakit naman, nanay? Ay, lambot ka eh. Wala kang tulog. Hindi ka makakagawa, wala kang tulog. Lambot ka. Ayan, so tama po yung mga inyong sinabi kasi wala nga naman tayong pahinga, di ba? Kailangan ng katawan ng pahinga. Next slide. Wait lang. So, pag-uusapan po natin, paano ba tayo magkakaroon ng maayos na tulog? O ano ba yung restorative sleep na tinatawag? Sabi po dito, ito ay tulog na sapat ang haba at kalidad at kung saan nakakapag-repair. Ibig sabihin na iisa-ayos po ng ating mga katawan yung utak at saka yung katawan mismo natin nakakapahinga. So, paano ba tayo magkakaroon ng tulog? So, explain natin to ng mabilisan lang. Yung atin pong katawan, meron po tayong tinatawag na body clock. So, pag sinabi pong body clock, ito'y orasan ng ating katawan. So, sinasabi po dito na yung body clock po natin ay naaapektuhan ng dilim o pagliwanag. So, ibig sabihin, kapag gabi na, ang iniisip po ng ating katawan ay tayo'y matutulog na. At syempre kapag lumiwanag na, tayo naman po ay gising. So yun, ganun lang po yung explanation natin. Next slide, please. Ngayon po, yung katawan din natin, napaka-amazing talaga. Bakit? Kasi meron po tayong mga hormones o chemical sa ating katawan. Ito po ay natural na chemical ng ating katawan. Meron po tayong tinatawag na melatonin. Ano po yun? Melatonin. Yung melatonin na tinatawag, ito po yung nagsisignal sa ating katawan na, okay, matutulog na tayo ngayon. So, kaya pagdating ng gabi, antok na tayo. Yun po. Pangalawa, adenosine. Ito po yung pangalawang chemical. Pag sinabi po nating adenosine, ihahalin tulad ko po ito sa gasolina. Ano po ang ginagawa ng gasolina sa makina ng sasakyan? Ano po? Pinapaandar niya ang makina. Tama po. Tapos, kapag pinaandar ng gasolina ang makina, ano po yung nire-release o inilalabas ng makina? Usok. So basically po, ito po yung ginagawa ng adenosine sa atin. Tayo po, di ba, kapag maghapon na nagtatrabaho, may energy tayo, di ba? Ngayon, pagdating ng gabi, bababa po yung energy natin. Pag bumaba yung energy natin, aantokin na tayo. So, ganun po yung ginagawa ng adenosine. At yung cortisol. Yung cortisol naman po, tinatawag din po itong stress hormones. So, yung stress hormones po na tinatawag ay maaari pong makapagpagising sa atin. Kaya tuwing umaga, sobrang aktibo po ng utak natin. Parang gusto natin, magluluto na tayo, gigising tayo ng maaga, kailangan nating gawin lahat ng mga gawain sa bahay kasi mataas po yung ating cortisol na tinatawag. So, pag-uusapan po natin, ano yung sleep cycle? Kailangan po maunawaan natin paano ba yung proseso, paano po tayo natutulog, o paano ang paraan ng pagtulog. Nahati po ito sa dalawang uri. Unang uri po ay yung non-REM na tinatawag, non-rapid eye movement, at yung pangalawa naman po is rapid eye movement. So,
Sa non-rapid eye movement, meron po itong tatlong pagkakasunod-sunod. Stage 1, Stage 2, at Stage 3. Ilang uri po? Stage 1, Stage 2, at Stage 3. So, sige nga, alamin natin, ano ba yung nangyayari dito? Sa Stage 1, ibig sabihin, mababaw pa yung ating tulog. Kaya minsan, halimbawa, nakatulog po tayo. Minsan naaalimpungan tayo, di ba? Ibig sabihin, mababaw pa po yung tulog natin. Nasa Stage 1 pa tayo. Gets po? Okay. Stage 2, ibig sabihin, medyo papasok ka na sa mahimbing na pagtulog. Anong nangyayari po dito? Pansin po natin, parang bumabagal po yung paghinga natin, tapos parang gumagaan po yung pakiramdam natin kapag tayo ay napapahimbing na ang tulog. So ngayon po, ano ba yung sunod? Sunod, yung stage 3 na tinatawag. Isa po to sa pinakamahalaga. Bakit? Kapag po tayo ay hindi okay ang tulog o paputol-putol ang tulog, hindi po nakukompleto ng katawan natin yung pagre-repair o pagsasaayos nito. Kasi sa stage 3 po, yung malalim na tulog, dun po nagkakaroon ng pagsasaayos ng ating katawan. Halimbawa, mga muscles po natin na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At saka yung pag-aalis po ng mga toxins sa ating katawan ay dito rin po nagaganap. At take note po, pagdating sa stage 3, mahirap nang gisingin ang tao kasi sobrang mahimbing na yung tulog niya. Ayan na po. Napapansin niyo po ba yung mga nanay natin o mga tatay natin, mga anak po natin na sobrang pagod, naglaro. Pagdating ng hapon o gabi, nakatulog, mahirap gisingin. Ibig sabihin, nasa stage 3 na po sila kung saan nagsasaayos po ng kanilang katawan. Okay, so ngayon, papasok na po siya doon sa tinatawag na rapid eye movement. Una, di ba, non-REM, yung may tatlong stage. Stage 1, Stage 2, at saka Stage 3. Tapos papasok na siya sa rapid eye movement. Ano po yung nangyayari dito? Doon na po pumapasok yung mga panaginip. Ay ba, nananaginip na tayo, lahat naman tayo nananaginip, di ba? Tapos pakiramdam natin, parang nananaginip ako, parang gumagalaw yung katawan ko, pero hindi naman gumagalaw talaga yung katawan ko. Yun po yung tinatawag na rapid eye movement. At nagsisimula po ito 70 to 90 minutes. Di ba napakagaling? Nakatulog ka, may stage pa pala siya, tapos hanggang sa mapunta sa mismong nananaginip ka na. Yan po ang ating tinatawag na sleep cycle. So, ayan, review lang po natin ha. Stage 1, Stage 2, Stage 3, tapos papasok po siya sa Stage 2, tapos magiging rapid eye movement. At uulit-ulit po ito. Kaya minsan napapansin ninyo, paggising nyo ng mga 12, maiihi po kayo, di ba? Iihi kayo. Tapos babalik ulit kayo sa tulog. Ganon ulit yung mangyayari. Ganon lang po yung siklo. Kaya dapat maintindihan po natin kung paano po tayo napupunta sa ating tulog. So, ano po ba yung mga bagay na nakakasira sa ating tulog? Ano po yung natatandaan ninyo na lagi ko pong example kagabi? Lagi kong example kagabi na maaaring makasira ng tulog. Po? Pag maingay, pwede din? Yes po. Kapag maingay po ang ating bahay, hindi po tayo makakatulog. Pwede din po. Ito po, iisa-isahin po natin ha. Una, pwede pong yung mga kinakain natin o iniinom natin, kagaya po ng kape. Pwede po itong makasagabal sa ating pagtulog. Pangalawa, kapag tayo po ay nag-iisip, marami po tayong iniisip, ano na tayo, balisa na tayo, pwede po ito makaapekto sa ating pagtulog. Pangatlo, yung sinabi ni nanay, na kapag maingay nga naman sa bahay, hindi ka talaga makakatulog. At sunod po, ayan, yung sunod po natin is kapag meron po tayong mga medical na mga kondisyon na maaaring makaapekto sa ating pagtulog. Kagaya po ng tinatawag na insomnia. Ayan, kapag may insomnia po tayo, it's either paputol-putol ang tulog o hindi po tayo makatulog ng diretsyo. Yun po yun. Pwede din po yung pananakit ng katawan. Halimbawa, kung may arthritis po tayo,
Halimbawa, kung sumasakit po yung ngipin natin, hindi tayo makakatulog, di ba? Kapag wala tayong ginagamit na gamot, pwede po makaapekto yun sa ating pagtulog. Sunod po, pwede din naman po sa ating mga kabataan kapag tayo ay naglalaro o games, pwede tayong hindi makatulog. Pwedeng makaapekto yun sa ating pagtulog. At sa mga nagtatrabaho naman, pwede naman po na hindi rin sila makatulog dahil panggabi po yung mga duty nila. Pwede po makaapekto yun sa kanilang pagtulog. Ngayon, ano yung epekto ng walang tulog? Nako, paano to? Ano kaya ang epekto ng walang tulog? Masakit ang ulo, lula. Masakit ang ulo, lula. Kayo po, ano po sa tingin ninyo? Wala sa kondisyon. Wala sa kondisyon. Parang pag may nagtanong sa'yo tapos paulit-ulit na lang, parang maiirita talaga ako kasi paulit-ulit na ako. Ano po ang nararamdaman kapag kulang sa tulog? Yun, mood swing. Mood swing. Tama po. Opo, talagang mainit ang ulo kapag kulang sa tulog. Parang wag mo akong gagalitin. Ngayon, di ba? So, ayan, pag-uusapan po natin. Una po, sa mga nag-aaral at saka sa ating mga nanay-tatay, mahina pong gumana ang ating utak kapag wala po tayong tulog. Kasi syempre, wala tayong pahinga, di ba? Pangalawa, mood swings or irritability. Pangatlo, mahirap po tayong magdesisyon kasi nga, hirap pong mag-function ng ating utak. At sunod, pwede po tayong makatulog nang hindi natin namamalayan. Pansin nyo po, nakaupo lang tapos tulog na. Yan, pwede pong maging ganon. Pwede naman po din na magkaroon ng epekto ito sa ating puso. Pwede po na madagdagan ng ating timbang kasi kadalasan po ng mga napupuyat ay kumakain din, di ba, tuwing madaling araw. So, nasisira po yung metabolism nila. At sunod, pwede po tayong magkaroon ng diabetes dahil nga sa ating hindi magandang lifestyle. At ganoon din po, mahinang resistensya. Kaya pansin nyo po kapag walang tulog, bahing ng bahin, inuubo, madaling kapitan ng mga sakit kasi po, mahina po ang kanilang resistensya. At kagaya po na nabanggit natin, di ba, meron po talagang specific na stage ang ating katawan na kung saan nire-repair po nito ang ating katawan. Ayan, syempre, kapag wala kang tulog, nagmaneho ka, mas madali kang maaksidente kasi wala kang tulog. At syempre sa mga nagtatrabaho, mas prone po sila sa paggawa ng mga maling desisyon. Kaya napakahirap po, no? Kasi utak po natin yung unang tinatamaan talaga pag wala po tayong tulog. At paano na lang kung wala tayong tulog? Sobrang tagal na walang tulog. Maaari pong maging sanhi ito ng mga sakit na nabanggit natin. Ano po yun? Yung diabetes, di ba? Kasama po yun sa 5 sakit na mataas dito sa Pilipinas. Hypertension, depression, at saka yung dementia o madaling pagkalimot sa ating mga matatanda. Ngayon, mas malala din pala na ikaw ay iikli ang buhay kapag wala kang pahinga. Kaya sa ating mga bata at sa ating mga matatanda, dapat tayo ay matutulog. Sige po. Ano po ba yung mga kinakailangan? Ano po yung mga kinakailangan? Ito po, tandaan po natin ito ha. Ano po yung mga kinakailangan na tulog? Sa atin po mga baby, ito po sa mga baby, ito po yung kinakailangan na haba ng tulog. 15 to 16 hours. Ilang oras po? 15 to 16 hours na tulog para sa mga baby. Paano naman kung 1 to 2 years old po ang bata? Ilang oras po? 11 to 14 hours. Sunod po, paano kung ang bata naman ay 3 to 5 years old? Ilan po ang tulog na kinakailangan? 10 to 13 hours. Tapos po, yung 6 to 12 na mga edad, ito po ay nangangailangan ng 9 to 12 hours. Ito, paano naman kapag mga teenagers? Ito sa mga kabataan. Pag teenagers po, ang kailangan po natin ay 8 to 10 hours. Sa mga matatanda po, ito po, i-take note po natin ito. Ano po yung kailangan natin o sapat na tulog? Gaano kahaba? 6 hanggang 8 oras. So sana po yung 6 hanggang 8 oras ay nakukumpleto po natin.
Basta maka-anim tayo. Kung hindi man 8, at least maka-anim. Tapos kapag matatanda naman po, ay kailangan po natin ng 4 hanggang 6 na oras. Sa mga matatanda, 4 hanggang 6 na oras po. So next slide. Ano po yung mga kinakailangan natin para makatulog po tayo? Gaya po ng nabanggit, kailangan po natin ng maayos na kapaligiran. Dapat tahimik. Dapat hindi magulo. Dapat maayos din ang higaan natin. Kasi kung hindi maayos ang higaan, hindi po tayo makakatulog ng maayos. Siyempre, dapat iwasan natin yung mga anong iniinom natin? Pagkakape. Ayan. At saka siyempre, dapat magkaroon po tayo ng oras na kung saan gigising po tayo ng ganitong oras, tapos tutulog din tayo ng ganitong oras. At regular po dapat yon. Dapat araw-araw ginagawa po natin yon. Kasi masisira po talaga ang tulog natin kung hindi. Ngayon po, pwede din naman po natin gamitin tong 4-7-8 na breathing technique. Ibig sabihin po, bago po kayo matulog, 4 na segundo kayong mag-i-inhale. Inhale. Tapos, bibilang po kayo, pagdating ng 7 segundo, slowly mag-exhale po kayo. So, paulit-ulit lang po yun hanggang sa maging relax po yung inyong katawan. Ngayon po, pwede din naman po na, kagaya na nabanggit ko, paggising at pagtulog sa parehong oras. Dapat po, kung natulog po kayo ng alas 10 ng gabi, gising po kayo ng mga alas 4 ng madaling araw, ayun, makakautay-utay po kayo na manormal yung inyong pagtulog. At syempre, wag po natin kakalimutan na manalangin bago po tayo matulog para maalis po yung mga isipin po natin. Ayan, last na po ito bago po tayo magtapos. Yung mga pagkain na tinumi na pwede nating kainin, pwede po tayong maggatas, pwede po tayong magtsaa, yung chamomile tree, pwede din naman po na yung banana. Yung banana po kasi ay merong magnesium at saka tryptophan at saka potassium. Mga nuts din po, yung mga mani na tinatawag at saka yung kamote. Yan po ay madali namang makuha dahil malapit naman po tayo sa ating mga taniman. Yan, makakain naman po natin yan. Ngayon po ay, bago po ako magtapos, gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo itong talatang ito na matatagpuan sa Kawikaan. Sabi po dito, sa lahat ng lakad, wala kang aalalahanin. At sa pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. So sana po yung ating natutunan ngayon ay magamit po natin sa pang-araw-araw at ganoon din po ay magkaroon po tayo ng maayos na pagtulog ngayong gabi. Hello.
mga kasamahan ay inaanyayahan po kayo. Dito na po kayo umupo. Lahat po, dito po kayo. Name drop pa ba ako? Brother Paul, dito na po kayo. Sige na po. Yan, upuan na po niyo yan habang yung ating mga kasama ay papunta pa lang at yung iba ay pupunta na. Ngayong gabi ay meron po tayong nakalaan na oras para sa question and answer. Dangan lamang ay delay tayo, bahagya. Pero bukas, ibibigay namin yung 30 minutes para doon sa question and answer. Sa ngayon po ay didiretso na po tayo sa ating pag-uusapan o talakayan na may kinalaman sa wala na bang kautusan? Wala nang utos? Tama ba na ang kautusan ay para lamang sa mga Hudyo? Okay? Unti-unti nating malalaman, unti-unti nating masisilayan, unti-unti nating matutunghayan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bukas, wag na wag po kayong mawawala. Alam niyo bakit? Pag-uusapan natin ang may kinalaman sa pinagkakainteresan o marahil kayo po ay nagtatanong, bakit kayong mga 7-day Adventist sumasamba ng Sabado? Para kayong mga kulto. Para kayong umusbong lamang at gumagawa kayo ng sarili ninyo. Sangayon sa banal na kasulatan, ating aalamin at sisiyasatin, ano nga ba ang tamang pagsamba na araw? Sabado ba o Domingo? Yan. Kung kayo po ay talagang masungit o talagang seryoso, nagsisiyasat ng katotohanan, dito, pag-usapan natin yan. Hindi ako, hindi kayo, kundi ang Biblia ang sasagot. Hayaan po natin na ang Biblia ang maglantad. Hayaan po natin na ang Biblia ang magsabi sa atin at hayain natin, baybayin natin at ating usisain kung ano ang sinisiwalat ng banal na kasulatan. Bukas, ating yung pag-uusapan at ating po yung aalamin ng may kinalaman ng araw ng Sabado. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang may kinalaman sa tinatawag na mga kautusan, kung ano ang nangyari sa tama at mali. Meron pa bang pagkakaiba? Next natin. Okay. Sabi ng iba, hindi, okay dito, mas maganda dito, walang bawal dito, mas maluwag dito. Tama ang Biblia. Sa ngayon sa Kawikaan, 16:25, mayroong daan na tilang matuwid sa isang tao. Ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan, ang dulo nito. Maraming mga tao dumadaan sa maluwag na kalsada. Bakit? Sapagkat maluwag, walang bawal, lahat pwede. Pero ang dulo pala nun ay kamatayan. Subalit doon sa makitid, nagungusan na hirap silang pumasok o ayaw nilang pasukin sapagkat makitid. Ang wika ng iba, mahirap kasi madaming bawal. By the way, sa aking mga inanyayahan ng mga kapitbahay dyan, magandang gabi sa inyo. Makinig po kayo ng mainam. Pag may tanong po kayo, malaya po kayong magtatanong. Ang diwa po nitong mensahe nito ay hindi sa anumang bagay. Wala ho tayong masamang tinapay dito. Tanging ang Biblia lamang po maghahayag. Hindi ho kami. Ang Biblia ho, masakit marahil, pero ang nagsasabi nga ng tapat ay magsasama ng maluwag. Alright, nanay? Bakit?
Sangayon sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4:3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis yung alin? Ang wastong aral. Kaya yung mga tao ayaw nang makinig na salita ng Diyos. Pagmasdan ninyo, pag may dumating ditong celebrity, Robin Padilla. Nakita nyo na si Robin Padilla? Nanay? Di pa? Nasa harapan nyo na. Hindi ho. Hindi ho. Idol lang natin si Robin Padilla. Ho, kayo naman masyado naman kayo matampuhin. Huwag kayo mag-alala. Ano ko laho siya? Nidulo ko nung kapanuhan ng kabataan ko noon. Ho? So, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral. Tama. Hindi kataka-taka kung bakit ilan lang tayo dito. Hindi ho yun nakakapanibago. Bakit? Kasi mas gusto nila yung malaya, maluwag, walang bawal. Gusto nila kahit saan pwede na kahit na ikapapahamak ng ating sarili. Pagkundi sa pagkakaroon ng makakatingtingan. Next. Ay mag-iipon sila para sa kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang pagnanasa. Yun na lang, kung ano yung gusto nila. Dito malalaman natin. Bukas pag-uusapan natin may kinalaman sa Sabat. Bakit kayo nagsisimba ng Sabado? Bukas kami pong mga Adventist na inyong mga kaibigan, sisimba ng araw ng Sabado. Para parehas, sa linggo, tatalakayin ko po kung bakit po kayo nagsisimba ng araw ng Domingo. Yung totoo, with document, para malaman ninyo. At mamimili kayo ngayon kung ipagpapatuloy nyo pa rin yan o mananatili o magbabago po kayo. Nasa sa inyo yan. Kung talagang seryoso kayo, kasi yung iba, ba't kayo nagsisimba ng Domingo? Parang ako. Ako po ay Romano Katoliko Sagrado Candado. Munti ka na maging sakristan. Pero nung nagbabasa ako ng Biblia, katulad dito, nagsasaliksik ako, bakit tayo naging Domingo samantalang Sabado tayo nagsisimba? Okay? Bakit Domingo? Pinapaliwanag sa akin. Hindi lamang basta paliwanag, may kasama pong document, babasahin po natin yan sa susunod na mga araw. Bukas, huwag kayong mawawala. Bakit Sabado? Sa linggo, bakit Domingo ang pangilin? Kung Sabado pala ang dapat, aalamin natin, makasaysayan lahat po yun by details. Meron po tayong document na gagamitin para po mas lalo natin may pahayag yung pawang katotohanan lamang. Nasa sa inyo po yun. Ikaw ang magpapasya. May ginaw yung nagsasabi ng totoo, kaysa naman nangangaral kami dito, pasinungaling pa din. Wala ho say yun. Alright? Ano ang gusto ninyo? Kunwari yan na lang o yung totohanan na? Diba? At least, nalaman ninyo, narinig ninyo, nasa sa inyo, kung itutuloy ninyo, yung nakagisnan ninyo, nakamulatan ninyo, o itong napag-aralan na ninyo ngayon. Alright? Okay, tatalikon sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tenga ay babali sa kathang kaisipan. Yan ang gusto ng mga tao ngayon. Na hindi. Mga kathang kaisipan. Hindi, kasi nung ipinanak kami, linggo na. Hindi. Kasi dito na kami isinilang, dito na rin kami mamamatay. Alright? Mga kathang kaisipan na lamang siya. Ngayon, ano ba ang batas? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Next. Teka lang. Ako, Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkalipin. Ngayong gabi, ladies and gentlemen, mga kababayan, pag-aaralan natin ang mga kautusan. Kagabi, pinag-usapan natin may kinalaman sa kalusugan na siyang utos din ng Diyos. Hindi utos na Seventh-day Adventist. Bakit kayong mga Adventist, pinagbabawal nyo yan? Hindi ho kami nagbawal. Kami laang sumusunod. Alright? Baka gusto nyo rin sumunod. Sa ikabubuti rin naman natin, hindi sa ikabubuti ng ating Panginoon, kundi sa ikabubuti natin, lalo na sa pangkalusugan. Ang sabi nila, wala na daw kutusan. Tingnan natin, isa-isayin muna natin, babaybayin natin isa-isa.
Sangayon sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versikulo 3, padayon hanggang 17. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sino nagsabi? Si Pastor Wow ba? Di. Ang nagsabi, walang iba kundi ang ating Panginoon. Tama o tama? Basahin niyo yung Biblia ninyo. Ngayon, may cellphone tayo. Gamitin niyo yung cellphone ninyo. Research niyo. Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 17. Anong wika? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bakit? Bakit kaya? Sino rito may asawa? Wala kayong asawa? Ayaw nyo magsipagtaasan ng kamay. Ano ba naman na rin mga... Ayan, yung mga asawa. Payag ba ikaw, sister, na yung mister mo ay may ibang picture doon sa wallet? Payag kayo? Hindi, sasabihin naman ng mister mo, hindi, proxy lang yan. Pero ikaw pa rin talaga yung asawa ko. Payag ka? Sa mga lalaki, baliktarin natin, yung mga babae. Makikita mo doon sa wallpaper ng cellphone. Anong nakalagay? Picture ng binata, magandang lalaki, parang si Kuya Wow. Ay hindi, parang yung mga kaibigan natin magagandang lalaki. Nakalagay doon sa wallpaper. Sasabihin mo, oy, sino yan? Ikaw naman proxy mo yan. Ikaw yung asawa ko. Payag? Elder, nagbubulungan. Payag ka, Elder? Hindi. Bah, buntagin kita riyan. Tanggalin mo yan. Pag di mo tinanggal yan, suntukin kita riyan. Bakit? Ayaw mo na may ibang proxy. Ang gusto mo, kung sino yung asawa mo, yun ang ilagay mo sa wallet mo o doon sa cellphone mo. Hindi kung sino-sino lalaki o sino-sinong babae. Gayon din dito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Tuloy. Huwag kang gagawa. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan. Pasintabi po, again. We love you so much, pero maganda na po yung nagsasabi ng totoo. Pinag-uusapan natin mga Diyos-Diyosan. Ang tanong, yung mga Diyos-Diyosan po ba, ginawa o hindi? Ginawa ng tao. Tapos, sasambahin ng tao. Sino ba dapat natin sambahin? Yung Diyos na lumikha sa atin o yung tao na lumikha sa Diyos-Diyosan? Di ba, kung ikaw yung Diyos, papayag ka ba na yung mga tao na nilikha mo sumamba doon sa tao na lumikha ng Diyos-Diyosan? Inyo po yung pagbulay-bulayan. Inyo po yung pag-isipan. Masakit to, pero ito yung katotohanan. Ito po yung makatotohanan. Mahapdi, gaya ko na nasaktan. Hindi ko matanggap, pero totoo eh. Alangan naman manatili ako doon sa mali. Ngayon, ano sabi ng Biblia? Huwag mo silang yuyukuran. Huwag daw yuyukuran. Una, huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Sumunod, ano sabi doon? Balik mo, anak. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili inukit na larawan. Ganawa mo lang. Hindi pwede. Next natin, huwag mong yuyukuran. Ikatlo, ano yun? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang sagot. Walang. Huwag daw natin babanggitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sample lang po ito. Nakakita ka ng pogi. Diyos ko po, pogi naman ni Pastor. Wow! Pasensya na kayo kung may hawak ng mic. Tsaka sabi ni nanay ko, pogi-pogi mo talaga. Wala, pasensya, kanya-kanya tayong nanay. Ha? Magpa-impress ka din sa nanay mo nang masabi, pogi-pogi mo. Di ba? Minsan ito nakakalungkot, nababanggit isang pamilya. Ginulat mo, Jesus, Maria, Joseph. Jesus, Maria, Joseph. Diba? Gugulat. Sabi ng Biblia, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Huwag daw. Pang-apat, ito, pagtatalakayin natin to, especially to, sa mga kaibigan natin. Sa 6 na araw, ang sabi ng Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat
upang ingatan itong banal. 6 na araw na gagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ito ang maganda. Sa 10 utos, ito lamang ang merong kakaiba. Alalahanin. Bakit? Sapagkat ang tao ay sadyang malilimutin. Kaya alalahanin. Bakit 6 na araw? 6 na araw, gagawin mo. Ha? Kailan pa magsisimula yung 6 na araw? Kailan ba nagsisimula? Okay? Linggo ba o Lunes? Ano ba ang first day? Sunday or Monday? Research nyo, mga kaibigan, ha? Ang first day, walang iba kundi Sunday. Ang second day is Monday. Okay? So, tatalakayin ko yan. Huwag kayong mag-alala. Eto muna tayo. Ang sabi ng Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Tapos, 6 na araw, gagawa ka. Gawin mo na lahat yung dapat mong gawin, sister. Katulad kanina, kinakailangan mong matulog. Kinakailangan mo rin magpahinga. Dahil kung di ka magpapahinga, kahit anong sipag mo, 6 feet below the ground ka pa rin. Kahit anong negosyong gawin mo dyan, kapag hindi ka nagpahinga, yung nga motor ay nag-o-overheat eh. Yung mga sasakyan nag-o-overheat. Bakit? Pag walang pahinga, nasisira. Paano pa kaya yung tao? Kaya binigyan tayo ng Diyos ng 1 araw na pahinga. Kaya bukas, magpapahinga kami. Okay? Pero bukas ng gabi, may tatalakayin tayo, may kinalaman sa Sabat. Bakit nga ba kayo sumasamba ng araw ng Sabat? Alright? Ito naman, ika-5 utos. Kung sino makamemorize dito, may 500 sa akin, ha? Okay? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Mga magulang, ipabasa mo to sa iyong anak. Ipabasa mo yan. Dahil madami na ngayon mga kabataan, hindi na marunong rumispeto sa magulang. Uutusan mo, babalik din sa iyo eh. Nak, saing ka na. Kayo na po. Totoo. Totoo yan. Utos mo, babalik sa iyo. Maganda ngayon yung mga magulang masunurin. Sablay. Ang mga kabataan, sabi ng Biblia, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Napaka-importante yan. Kahit anong inabot mong antas, lipad, kahit anong pang-status mo, ang respeto sa magulang, kinakailangan na nariyan. Next natin. Ito pa. Huwag kang papatay. Kaya nga di mo pwede sabihin wala nang utos eh. Hindi mo pwede sabihin sa akin, meron sa akin nakapagdebate. Siya na po, nung kabataan ko yun ha. Pastor, wala nang kautusan. Ikaw talaga. Salbahe ka. Wala nang kautusan. Sabi sa akin, elder, sa Romblon. Ganun pa, mga kapatid. Ay siya, kung wala na akong kautusan, itago nyo na yung damulag ninyo at baka nakawin nyo eh. Pastor na nagsasabing wala nang kautusan. Itago nyo yung anak ninyo at baka gahasain at wala nang kautusan. At tayo magsipag-alisan at baka tayo patayin ni pastor at wala nang kautusan. Hindi ho gayon, mga kapatid. Nananatili ang kautusan. Nananatili magpakailanman. Okay? Ano pa? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. O, may syota ka dito, may syota ka dun. Syota, show 2, show 3. Isa lang. Diba? Isa lang. Hindi pwede dalawa. Hindi pwede sana dalawa ang puso ko. Huwag kayong kakanta nun. Ha? Huwag gayon. Huwag mangangalunya sa mga, ito po ay kasama, lalo na sa mag-asawa. Yung asawa mo, inasawa mo yan eh. Napaka-sexy, napaka-bango, napaka-ganda. Hinayaan mo sa kusina, sa labahan, hinayaan mo sa bahay mo, naging losyang. Ngayon, naghahanap ka ng iba. Kung di mo pinabayaan yan, pinaganda mo lalo siya, di sana di ka maghahanap. Okay? Puntos doon, mga kapatid, wag tayong mangangalunya.
ang kabanalan ng pag-aasawa ay sagrado. Kaya nga sabi ng mga magulang baka pag sinubo mo, luwa mo. Ibig sabihin, yung mainit na kinain mo, baka iluwa. Kaya kinakailangan pag-isipan mo muna kung siya nga ba para sa'yo. Okay? Huwag kang kasama sa kautusan yan. Yung 5 piso, utoy, yung 5 piso kinuha mo, pag nanakaw yan. At yung milyon-milyon o bilyon na ninakaw mo, parehas lang yan pag nanakaw. Kumbaga sa ahas na maliit at yung ahas na malaki, ahas pa din yan. Kumbaga sa Kapampangan, hahas yan. Sino yung Kapampangan dito? Hahas. In English pa yan, his snake. Di ba, Paul? Kapampangan yun Okay? Huwag kang magnanakaw. Mga bata, kahit mga magulang, huwag. Kahit asawa mo yan, magpaalam ka. Hindi porket mag-asawa kayo, gugulat nila yung mister, asan na yung ano dito? Ay pala, kinuha ni mister, ay ni misis. Paalam pa din. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Hindi kinakailangan manguhan ng hindi para sa. Ang pinakamaganda, magpaalam. Di ba? Maganda yung nagpapaalam. Kunin ko na itong 5 piso Okay, next. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Ito mahirap. Maraming tumatayo ngayon. Saksi. Maraming tumatayo ngayon. Saksi. Mabayaran lang. Ngayon ang mga saksi ngayon, binabayaran Hindi naman nila lahat. Di ba? Dami ngayon. Nakakatakot, pero nalimutan nila sa Biblia, pinagbabawal yan, na huwag kang samwaksi, sa mali. Hindi kinakailangan. May naglakad. Nakita mo yung asawa ni babae, naglalakad, may kasamang ibang babae. Sasabihin, di ba may nakasama itong babaeng ganito? Sasabihin mo yung nga Di nyo alam, kapatid pala niya yun. Di ba? Nakakalungkot. Nagwi-witness tayo ng mali. Sumasang-ayon tayo na maging witness sa maling kaparaanan. Okay? Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Tindigan mo kung ano yung tama, hindi yung mali. Alright? Hindi pwede yung conforme sa bayaran, magkano yung bitaw, magkano yung latag, magkano yung abot. Hindi pwede gayon. Kailangan, by prinsipyo, kung ano yung nakita mo, doon ka lang. Huwag kang lalagpas, huwag kang hihigit, huwag mong babawasan. Next. 10. Kapisado nyo na? Sa inyong wallet ko. Doon lang sa mga interest natin, Sa mga interest. Kapisado nyo na, nanay. Yung 10 utos. Kabisado nyo na. Hanggang bukas, Buti na lang, may mga sponsor ako dito. 500! Oh! Ano sabi ng Biblia? 10 utos. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Bahay! Pag hindi sa iyo, huwag mo kunin. Pinatira ka lang, gusto mo, ikaw na may-ari. Huwag gayon. Nangano ka Nakiusap ka, sabi mo, Brad, baka pwede naman makitira muna saglit yan. Yung saglit mo pala, 1 dekada na. Bago nung lumao ng panon, ikaw nang aasta-asta na may-ari. Huwag gayon, mali yun. Oo, medyo okay ka sa tingin mo, pero sa mata ng Diyos, malaking kasalanan yan. Huwag mo akinin pag hindi sa iyo. Ulitin ko Huwag mong iimbutin o angkinin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ang bira ka naman. Sa dinami-dami ng babae riyan, yung pang may bakod, kinuha mo. Okay yun. Pag may bakod na, huwag nyo nang kunin. Mare, nandyan ba si pare? Huwag yun. Mars,
Sa tayo, Mars? Wag. Pag may bakod na, may bakod na. Si dinami-dami ng babae riyan at si dinami-dami ng lalaki riyan. Diba? Doon ka sa walang problema. Huwag kang makikisabit. Wag, mahirap yung sabit. Okay? Huwag mo yun iimbutin. Kahit yung jowa, sino may girlfriend dito? Boyfriend. Ba, tahimik yung mga kasama ko ah. Walang boyfriend? Wala kayong boyfriend? Girlfriend? Ano bang gusto ninyo? Jowa. Ha? Pag meron ng yung best friend mo, kapag may girlfriend na, huwag mo nang ano yun. Kanya yun eh. Ha? Okay, ano pa? Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang alipin na lalaki, o ang kanyang alipin na babae, o ang kanyang baka, ang kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa. Next. Mga kapatid, marami nagsasabi sa akin, Pastor, wala nang kautusan. Hindi ho, totoo yan. Nananatili at magiging matatag ang kautusan. Mamamatay tayong lahat pero ang kautusan mananatili. Basahin natin ang Biblia. Di rin pwede sabihin, Pastor, dadalawa na lang yung utos. Sasangayon ako dyan kasi hindi na sinabi ng Biblia. Pakinggan ninyo. Tingnan natin. Kung saan, bago yon, ang sabi ng Biblia, sa 4:15 ng Roma, kung saan walang kautusan, wala rin paglabag. O nga naman, pag walang kautusan, walang paglabag. Next. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. By the way, mga kapatid, bakit pag gumagawa ng kautusan? Sa bahay, meron kayong kautusan. Ano yon? Ano yung sa panahon namin, ay sabi ng nanay ko, tsaka ng tatay ko, pag 6:00 ng gapon o ng gabi, kailangan nasa bahay na. Okay? Pangalawa, pag may bisita, huwag lalabas. Doon ka lang sa kwarto o doon ka lang sa sulok. Huwag kang makikigulo doon sa bisita. Tawag sa ibang salita ngayon, epal-epal. O kaya pabebe-bebe. Ano? Chumetsepo. Ano pa? Bakit gumagawa ng kautusan? Para ba maging magulo ang tahanan? Hindi. Kaya gumawa ng kautusan para maging maayos. Dito sa barangay, halimbawa dito sa Barangay Carmen, sabi ng Barangay Carmen, sige, wala nang utos dito, wala nang kautusan. Kahit ano, gawin ninyo. Di yung mga basura, kung saan pinagtatapon. Pwede ba yan? Yung sasakyan, kung saan na natin makikita. Pwede ba yan? Wala nang utos. Patayan doon. Good yan, good. Wala nang utos eh. Pero dahil naglagay ng patakaran o kautusan dito sa Barangay Carmen, kaya nagkakaroon ng kahit papaano maayos. Tama mo ba? Tama. Ngayon, kaya ho naggawa ang Diyos ng kautusan para ito yung magiging gabay natin. Okay? Next. Ano pa? Subalit gawin ang lahat ng mga bagay na nararapat na may kaayusan. Next. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig, katulad ninyo, pati yung mga kaibigan nating nasa labas, kundi, ang sabi dito ay, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos. Yung tagapakinig, kundi ang tumutupad ng kautusan ay aariing ganap. Hindi pwedeng tagapakinig ka lamang. Napakinggan ko na yan. Ay, alam ko na yan. Pero hindi mo pa rin sinusunod. Mali pa din. Tama yung alam mo na, tama yung napakinggan mo, pero kinakailangan mong gawin. Kinakailangan mong sundin. Hindi ka pwede sabihin mo, I love you naman, oh. Hindi pwede ganon. Yung sasabihin mo lang, step, dalaga ka na. Nasabihin ng binata sa'yo, ano pangalan mo, friend? Kunwari ko yung binata. Binata ka, di ba? Alfie po. Alfie. Si Step.
Yan, pakilala ko sa'yo. Ayan, at least di mo na problema palusugin yan. Sadyang malusog na. Ito na lang problema mo. Babahagya mo siya ng kalusugan. Ngayon, okay ba sa'yo sabihin lang niya na I love you? Hindi, hindi totohanan. Bala kayo kung gusto mo maabot to. Halimbawa lang, brother. Hindi ko kayo nirereto sa isa't isa. Pero nasa sa inyo pa rin yan. O halimbawa, sinabihan mo I love you. Pero walang ginagawa. Okay sa'yo? Hindi pwede. Kinakailangan merong ginagawa. Kami mga magulang, hindi kami masalita. Yung salitang I love you, hanggang nabubuhay kami, pinaninindigan namin yan. At hindi kami naghahanap ng kapalit. Ginagawa namin yon sa ngalan ng pagmamahal namin, sa asawa namin, at maging sa mga supling namin. Yan ang salitang I love you. Hindi, I love you now, I know. Pero yung wala kang responsibilidad, ayaw mo, hindi pwede. Cannot be. Nag-I love you ka na lang sa iba, huwag lang sa akin. Kinakailangan mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin niyo ang aking mga, sino dito nagmamahal? Bukod din sa mga gastusin, mahal na, no? Okay, nagmamahal. Brother, dito yung Mrs. mo, no? Nandito yung si Mrs. Okay. Halimbawa, si Mrs. Inutusan mo ba siya magtimpla ng pagkagising mo ng umaga? Ano bang ino mo? Gatas? O soya? Ano mo yan? Di ba may soya na mainit? O, di ba? Ano bang paggising sa umaga, ano bang almusal mo? Kape. Kape soya. O kahit anong kape. O sige. Ang gagawin mo, sister, tinutusan ka ba niya magtimpla? Hindi na, no? Ginagawa mo na. Tama? Ginagawa na? Bakit mo ginagawa yon, sister? Gusto kong marinig. Bakit mo ginagawa sa kanya yan? Sarap naman nun. Sarap. Kaya niya ginagawa yon, masaya siya. Hindi siya malungkot. Hindi siya nagmumukmuk. Hindi siya naghahanap ng kapalit. Ginagawa niya yon kasi mahal mo siya. Ayan ang sabi ng Biblia. Kung ako inyong minamahal, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Again, mga kapatid, kinakailangan may kaagipat na pagmamahal. Kapag wala kang pagmamahal, kahit bigyan mo yan ng pamasahe, kahit bihisan mo yan, kahit anong gawin mo yan, kapag walang pagmamahal, hindi yan gagalaw. Pero, yung taong nagmamahal, di ba, Vincent? Kahit pag nagmamahal ka, kahit ang layo-layo ni babae, kahit wala kang pamasahe, di baling maglakad ka, kahit madilim na, gabi na, bawal na, curfew na, gagawin mo yon. Bakit? Bakit? Kasi sa ngalan ng pagmamahal mo sa Kanya. Hindi ka nagre-reklamo, ay wala kasi akong load, ay kasi, pero nakachat. Ay, wala kasi. Di ba? Hindi ka maghahanap ng mga dahilan, kundi gumagawa ka ng paraan, papaano mo mapanindigan yung pagmamahal mo sa kasintahan mo o sino man na mahal mo sa buhay. Mga kaibigan, ang susi para masunod natin ang utos ng Diyos ay kinakailangan mahalin at tuparin natin ang kanyang mga utos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, next natin, ibigin mo ang Panginoon mo ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip mo. Next. Ito ang dakila at unang utos. Ano yung unang utos? Pag-ibig sa Diyos. O kita mo na, Pastor, dalawa lang utos. Yung pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Ano yung pag-ibig sa Diyos? Sige, paano mo ibigin ng Diyos? Babanggitin mo ba yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Paano mo ibigin ng Diyos? Gagawa ka ba ng lirawan ng inanyuan? Paano mo nga ibigin ng Diyos? Ha? Yuyukuran mo ba sila? Sasambay mo ba sila? Paano mo nga ibigin ng Diyos? Sasamba ka ba na ibang araw?
paano mo nga iibigin ng Diyos? Sa makatawid, yung 10 kautusan, hinati sa 2. Pumapasok yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito naman yung sa pag-ibig sa kapwa. Next natin. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tanong, paano mo ibigin yung kapwa mo? Papatay ka ba? Magnanakaw ka ba? Mangangalunya ka ba? Hindi ka pa, yung mga magulang mo ba, hindi mo i-respeto? Paano mo nga mamahalin yung kapwa mo? Paano mo ibigin yung kapwa mo? Mga kaibigan, sasaksi ka ba sa hindi katotohanan? Iimbutin mo ba yung hindi mo pag-aari? Aangkinin mo ba yung hindi para sa'yo? Paano mo iibigin yung kapwa mo? So sa madali salita, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Mga kaibigan, mga kapatid, sa 2 utos nito, nakasalig ang buong kautusan. Ayun, pastor, mga kaibigan kong mga ngaral, are ang Biblia nagsasabi, sa 2 utos nito, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ang sabi, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So hindi nawawala at hindi pwedeng walain at hindi pwedeng alisin at hindi pwedeng pagpilian. Hindi, kinakailangan susundin lahat. Next, ang Diyos ang magiging una sa atin sa buhay. Ang ating pagsamba sa Diyos ay ilaalan lamang natin sa Diyos. Next natin, anak. Next natin yan. Next. Next. Yan. Next natin. Okay. Next. Pa? Yan. Sangayon sa awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagpapanauli ng kaluluwa. Isa pa, sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Kami dito, ang binibigay lang namin sa ngayon ay yung mga ganare. Pero ang ating Panginoon, may gantimpala sa mga taong susunod sa ating Panginoon. Hindi kayo susunod sa amin, sa ating Panginoon. Okay? Sabi, ang kautusan ay isinalin likas ng Diyos. Ibig sabihin, yung 10 kautusan, yan yung nature, yun yung likas ng ating Panginoon. Next po. Ang 10 utos ay isang kabuuan ng likas ng Diyos, likas na hindi nagbabago. Nagbabago tayo, pero ang kautusan hindi nagbabago. Next. Ngunit mas madali pa, mga kaibigan, yung nagsasabing wala ng kautusan, ito sabi ng talata sa Lucas 16:17, ngunit mas madali pa para sa langit at sa lupa na lumipas. Di ba na mawala yung langit at yung lupa kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan. Kudlit, yung kama, hindi pwede yan mawala. Yung kudlit lang hindi pwede mawala. Mas maigi pa daw yung mawala yung langit, yung lupa, wag lang yung kudlit. Di pwede. Kaya yung magsasabing, wala nang kautusan, delikado. Yung nagsasabi, niligtas na tayo sa biyaya, kaya di na natin kailangan sumunod sa kautusan. Delikado pa din. Hindi naintindihan yung biyaya. Kailangan maintindihan din natin yan. Okay? Ang kanilang nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos. Next pa. Para sa ikabubuti ng alin at pati ng kanilang mga anak magpakilanman. Ang kautusan, mga kapatid, ay ginawa hindi para sa mga Hudyo lamang, kundi para sa lahat ng sangkatauhan. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan. Kung walang kautusan, hindi natin makikilala na tayo ay makasalanan. Okay, gayunman, hindi ko sana nakilala, yan ang sabi ng Biblia, ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Okay, ano pa? Sapagkat hindi ko sana nakilala
ang pag-iimbot, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag ka mag-iimbot. Hindi sana natin nakilala yan. Next, ano pa? Okay, ang kautusan ay isang parang mirror o salamin na pag umarap ka, makikita mo yung sarili mo at doon mo makikita kung may depresya o may dumi ang iyong pagmumukha. At dahil doon, nakita mo na may depresya o may dumi ang ating mukha dahil sa pamamagitan ng salamin. Ngayon, next natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eto na po tayo. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Next. Ano sinasabi niyan? Eto na. Pastor, may mga nakausap din ako mga pastor. Pastor, tayo wala nang kautusan. Kanina, sabi sa akin, 2 lang ang kautusan. Ngayon naman, elder, sabi naman sa akin, wala nang kautusan. Niligtas na tayo sa biyaya. Okay, sige. Basahin natin ng Biblia. Efesio 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong salita o sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Okay? Pagkatapos kang iligtas sa biyaya, papatay ka ba? Pagkatapos kang iligtas ng biyaya, mangangalunya ka ba? Pagkatapos kang iligtas sa biyaya, magnanakaw ka pa ba? Pagkatapos kang iligtas sa biyaya, sasamba ka pa ba sa ibang Diyos-Diyosan? Pagkatapos kang iligtas sa biyaya, pwede ka na bang gumawa ng mga mali sa paningin ng ating Panginoon? Hindi ho. The moment na niligtas ka sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, mas lalo kang magiging masunurin. Mas lalo kang magiging mapagmahal. Yung dating bungangera, hindi na. Yung dating palaway, hindi na rin. Yung dating magulo, hindi na rin. Bakit? Sapagkat kinikilala niya na siya ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi upang ang sinuman ay wag magmalaki. Next natin. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Hindi mga kapatid, hindi kinakailangan. Dahil pa niligtas tayo ng biyaya, magpapatuloy na tayo sa kamalian, wag nawang mangyari mga kapatid. Okay? Ano pa? Wag nawang mangyari. Tayong mga namatay sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Mga kaibigan, mga kapatid, kung ating babaybayin ng Biblia, lalo itong lumalalim. Lalo itong ating makikita kung ano ang inilalantad at ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon. Ano pa ang next natin? Sa katapus-tapusan, ang sabi ng Biblia sa atin at ang paalala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ikaw at ako ay kinakailangan manatili sa kautusan kay Kristo. Kinakailangan manatili tayo kay Kristo. At para hindi tayo mahirapan, kinakailangan magmahal tayo kay Kristo. At para hindi tayo lalong mabigatan, matutunan natin mahalin si Kristo. Sapagkat kapag mahal natin si Kristo, hindi na tayo mahihirapan sumunod sa Kanya. Mga kapatid, ang Biblia ay nagpapahayag sa atin. At ang Biblia ay nagsasabi sa atin na kailanman ay hindi niya inalis at hindi niya yan aalisin. Samantala, sa aking pagtatapos, may isang aawit na awit papuri para sa ating Panginoon. At habang siya'y umaawit, siya'y ating pakinggan at ating namnamin ang mensahe ng kanyang inaawit. Upang sa ganon, ikaw man din ay mahanda sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon.
Lapitin ko. Lapit ko. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi kayang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako'y binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di kayang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang aking hinihintay, ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na
pa akong hinihiling. Tayo po lahat ay magalang na tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami ay nagpapasalamat. Napakabuti niyo po sa amin. Sa kabila na kami ay nagkamali sa aming mga katahang kaisipan, sa mga nakagisnan namin, nagkamali kami sa mga salin-saling mga lahi na mga aral na aming ikinumulat, na sawari namin na ay sapat na, okay na, ngunit dito namin napagtanto na sa gabing ito at sa gabi-gabi ng aming pag-aaral, dito po namin nasilayan nang yung kautusan ay matatag mula pa pasimula hanggang sa hinaharap at sa mga kasalukuyan. Sa mga sandaling ito, Diyos, patuloy kaming lalapit sa inyo. At kami ay humihingi ng kapatawaran. Sapagkat kami nalinglang sa mga maling aral, akala namin sapat na yung aming natutunan. Ngunit aming napagtanto na sa aming pag-aaral ng iyong banal na kasulatan, naming natuklasan na ang kautusan ay mananatili at patuloy itong mananatiling matatag. At ito ang magiging basihan sa aming paghatol sa pagdating ng panahon ng paghuhukom. Panginoon, ipagpatawad niyo po ang inyong mga balingkod, mga nagkamali, mga bagay na hindi na inalam. Ngunit salamat to Diyos sapagkat sa gabing ito ay inyo pong ipinakita sa amin na kung saan na ito ay mamamayagpag magpakailanman. Narito ang inyong mga anak, tumayo sa inyong panig, sila nanay, sila tatay, si kuya at si ate, maging yung aming mga kaibigan na nariyan sa mga gilid-gilid na nakakapakinig ng aming mga misahe na tinig mula sa ipapawid. Panginoon, marahil may mga pinagdadaanan silang mga problema. Di po namin alam, pero kayo po na Diyos namin. Batid namin na alam po ninyo ang kanilang mga dinadalang mga pasan-pasan na problema. Ganun pa man, O Diyos, inilalapit po namin sila. Nagung saan ay tumawag sa inyo at kami inyong nilingap at pinakinggan. Nawa sa mga sandaling sila'y manawagan sa inyo, dinggin nyo rin po sila, O Diyos. Panginoon, maraming salamat sa mga pagkakataon ninyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po ng marami sapagkat kayo'y Diyos na buhay, na patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala. Nariyan ang iyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon upang mapanatili namin ang aming pananampalataya. At higit sa lahat, O Diyos, patuloy kaming lumalapit sa inyo na kami inyong akayin sapagkat minsan kami nahihirapan na, minsan kami pinanghihiinahan na, minsan kami nawawalan na ng pag-asa. Ngunit sa gabing ito, lumalapit kami sa inyo na kami inyong iahon, kami inyong itayo, at kami inyong samahan sa aming paglalakbay sa napakatilim na mundong ito. Tunay po na aking dinadalangin ng Barangay Carmen, sa anuman ang kanilang mga dinadala, anumang mga pasanit pasakit ang meron sila, madamanawan nila na merong Diyos na nagmamahal, na merong Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang sa ganun ay matamo nila ang kaligtasan sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Sa gabing ito, patuloy kaming mananalangin at umaasa lamang sa inyo. At sa gabing ito, nais namin ipagkaloob ang aming sarili. Inihahandog namin ito at ipagkakatiwala namin sa inyo sapagkat maraming beses na kaming naging talunan
sa aming sariling mga desisyon. Sa pagkakataong ito, O Diyos, nais namin na Ikaw ang siyang manguna sa puso namin, maging sa aming pagpapasya upang ang tagumpay ay makamit namin. Salamat, O Diyos ng marami, pagpalain ng bawat isa sa amin. Ang lahat nito ay aking dinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen. Amen. God bless sa ating lahat.